Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaadin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Panginoon, ang Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagkahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, Nobyembre 2, ating ginugunita, hindi ang araw ng mga patay, kundi ang araw ng kaluluwa. Hindi araw ng mga patay. Pag ang isang tao ay patay na, naghihintay na lamang siya ng kanyang muling pagkabuhay, ng kanyang kaluluwa na haharap sa mga pangalawang pagdating ng Panginoon. Kaya ang talagang tawag natin dito ay ang ating paggugunita ng araw ng mga kaluluwa, All Souls Day, November 2. Bata pa tayo noon, siguro nasa high school na tayo noon. Tayo ay isang altar server sa amin, sa parokya namin sa Bantayan. May pagkakataon na nadalaw kami sa isang parokya sa Cebu City. Unang pasok nito natin sa ibang mga sementeryo ika nga na panahon ng undas. Ngayon, may isang nicho na nakatawag ng ating pansin. Sa harap ng kanyang nicho, nakalagay ang kanyang pangalan, ang kanyang birthday, ang kanyang pagkamatay, at ang mga katagang, ako ngayon, kayo bukas. Napakasimpleng mensahe sa araw ng mga kaluluwa, sa ating paggunita ng araw ng mga kaluluwa. Ako ngayon, ikaw bukas. Sino ang ako sa ngayon sa mga katagang yun? Silang mga nahihimlay na, silang mga patana ang katawang lupa. Silang himbing na sa sementeryong yan. At sino ang kayo? Ang kayo, tayo. Tayong dumadalaw sa pagunita ng kanilang mga kaluluwa. Sa madaling salita, inilalarawan dito na lahat tayo mamamatay. Ngayon, bukas, makalawa, at hindi natin alam kung kailan, paano, saan. Ang alam lamang natin, ang ating tiyak na kamatayan. Ngunit hindi mamamatay ang ating mga kaluluwa. Kaya natin ginugunita ang mga kaluluwa upang yung sinasabi nilang nasa purgatorio o nasa walang kasigurawan kung mapunta ng langit o mapunta ng impyerno at sa ngayon ay naglalakbay. So, ipagdasal natin yan, gunitain natin yan, ipanalangin natin yan na sana magiging karapat-dapat ang kanilang mga kaluluwa na haharap sa Diyos. Ito yung dahilan ng ating paggunita ng mga kaluluwa. Ngunit nakakalungkot na marami sa atin na kapag kapanahon ng undas, totoo, uuwi sa mga probinsya, uuwi kung saan ang galing at nagtrabaho sa Maynila, halimbawa, o sa Quezon City, o saan man nagtatrabaho. Uuwi sa kanilang mga lalawigan, sa kanilang mga probinsya, upang umano'y gunitain ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pero saan nagpupunta? Sa mga lugar aliwan, nagpipiknik, nag-e-excursion, nagbabanding, pupunta saglit sa sementeryo, pag nasa sementeryo, nag-iinuman, nagnanakaw, gumagawa ng kung anumang mga kalokohan. Ito ang pagunita natin ng araw ng mga kaluluwa. Sana tumbukin natin ang tunay na dahilan
ng dakilang araw na ito. Sapagkat ang araw na ito ay nagpaalaala sa atin na wala tayong buhay na walang hanggan. Ngunit mayroon tayong buhay sa kabilang buhay. Ang buhay matapos ang kamatayan. Life after death. Ako ngayon, kayo bukas. Maaring sa ngayon hindi tayo handa. Kaya binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos upang makapaghanda at tanayan bukas. Walang nakakaalam sino man sa atin. Saan tayo mamamatay, ilang taon tayo mamamatay, bata tayo mamamatay, o matanda na tayo mamamatay. Mamamatay tayong lahat. Ngunit, kailangan natin paghandaan ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Ang kanyang paggagawan ng huling hatol, the final judgment, kung saan tayo niya ilalagay, sa kanyang kanan o sa kanyang kaliwa. Dahil sa yung kanya sa kanyang kanan, kanyang dadalhin sa kanyang sa langit, at yung nasa kaliwa at kanyang itatapon sa walang hanggang kahirapan sa kaharian ni Satanas sa impyerno. Ang paggunita ng araw ng mga kaluluwa ay ang paghanda ng ating buhay sa buhay na walang hanggan. Hindi ito upang magunita natin ang mga nangyayari nung tayo ay nabubuhay pa. Kaya mali ang ating paghahanda. Mali ang karamihan ng paghahanda ng ating paggugunita ng araw ng mga patay. Sapagkat hindi natin iniisip ang kaluluwa ng mga yumao. Kung hindi ang iniisip natin ay ang bakasyon grande sa panahon ng undas. Baguhin natin ang ating paggugunita ng araw ng mga kaluluwa, katulad ng pagbabago natin ng ating paggugunita ng araw ng mga santo at mga santa. Maganda ang aral na ibinibigay ng ating paggugunita ng araw ng kaluluwa, sapagkat ito ay ang ating paghahanda para sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Kailangan natin ang paggunita sa araw ng mga kaluluwa, sapagkat tayo man sa susunod na mga araw, susunod tayo sa mga yumao ngayon, mamamatay ang ating katawang lupa at hindi natin alam kung saan mapupunta ang ating kaluluwa. Dalawa, sa ating buhay, isa lamang ang mawawala, ang ating katawang lupa. Bali wala. Wala na yung ating pagiging celebrity, wala na yung ating mga galing, wala na yung ating mga talento. Pantay-pantay na ang ating kaluluwa. Patas na ang laban. Wala na magkasakit, wala na magugutom, wala nang iiyak, wala nang magdadalamhati, wala nang magsasaya. Hindi katulad ngayon na ilan lamang ang nagpapakasawa sa yaman ng ating bansa, naghihirap, nagugutom, at halos mamamatay na ang nakakarami. Ito ang dapat natin pag-isipan, lalong-lalo na sa mga nandyan naglilingkod sa bayan, na sa halip na paglilingkuran upang may paghanda ang kabutihan ng tao, baligtad ang ginagawa. Ito ang mga paalaala ng ating paggugunita ng araw ng mga kaluluwa. Ang ating ingatan, ang ating tiyakin o ang ating magsasagawa na sa pagdating ng tamang araw, tayo ay karapat-dapat ng pangakong kantimpalang kaharian ng langit sa walang hanggang kaluwalhatian, walang hanggang kaligayahan. Paghandaan natin ito. Gunitain natin ito sa araw ng mga kaluluwa at sa araw-araw habang tayo ay nabubuhay.